Ang pananakop sa lahat ng direksyon upang palawakin ang puwersa ng Misty Great Mountain ay ilang linggo nang nagaganap. Dahil halos lahat ng puwersa ay nasa labas, tahimik ang buong kabundukan. Ang Big Boss, UZU, ngayon ay pinagmamasdan ng isang makintab at kumikinang na laruan sa kanyang baging. Paulit-ulit niya itong tinitingnan ng hindi nagsasawa, dahil ang light attribute ore ay hindi madaling makuha. Nanlaki ang mga mata ni Yuziyu habang tinitingnan ito ng may paghanga, hindi makapaniwalang nahukay niya ang mga ganitong bagay sa Steel World. Habang aliw na aliw siya sa bagong laruan, hindi niya napansin ang pagdating ni Jin Chanzi na ilang sandali nang nakaluhod. Nang mapansin lamang ng kanyang master, nakita niya ang maraming paalang at patayong mga hiwa sa katawan nito, maging ang mga bagong peklat na nagsalansan sa isa't isa. Palaging tahimik ang pagdating ni Jin Chanzi, ngunit labis niyang pinapahalagahan si Yuziyu. Palagi siyang lumilitaw na nakaluhod ang isang tuhod sa lupa hanggang tawagin siya. Sa harap ng isang malakas na general, naging seryoso ang tindig ni Yuziyu. Tahimik niyang tinanggap ang pagyukod ni Jin Chanzi. Divine Tree, nagbalik na ako. Pagkatapos ng ritual, tiningnan ni Yuziyu ang maliit na langgam mula ulo hanggang paa at nagsalita ng may kasiyahan, sa wakas, nagbalik ka na rin. May bahid ng pagmamahal at pag-aalaga sa kanyang mga salita. Matagal na rin silang hindi nagkita. Ang 3 taon ay nag-iwan ng hindi kakaunting sugat sa iyong katawan, ano? Ang maliit na langgam na may makintab na baluti noon ay puno na ng mga bakas ng panahon. Mayroon ding isang pailis na hiwa sa kanyang ulo, malinaw na ilang beses nang dumaan sa bingit ng kamatayan. Ngunit si Jin Chanzi ay isa sa mga pinakamatatag na may dagdag pang katigasan ng ulo. Hinding-hindi siya humihingi ng tulong. Alam din ito ni Yuziyu, kaya tahimik niyang pinaga niya agad ang Rain of Vitality, gamit ang life essence na parang maliliit na patak ng ulan na dumadaloy sa katawan ng nakaluhod sa harap niya. Ang buong paligid ay napuno ng amoy ng buhay. Maliliit na berding tuldok ang nahuhulog sa lahat ng dako na parang ulan sa tagsibol, marahang tumatama sa baluti ng maliit na langgam. Pinanood niya ang mga sugat na unti-unting nagsasara, at ang ilang peklat na lumalabo at nawawala. Ang mga nanunuot na sakit sa loob ng katawan ay nawala na rin. Puno ng kabaitan ang mga mata ni Jin Chanzi habang tinitingnan ang sariling kamay at mahinang nagpasalamat, salamat, Divine Tree. Ang tahimik na muling pagkikita ay natapos sa isang iglap ng si second brother, ni Yumo ay kara-rating pa lang sa pasukan ay sumigaw na ng malakas, Master. May nangyari kay Big Sis. Ang Fox Jiuwei sa mga braso ng kanyang kapatid ay nakapikit at tahimik. Tila walang kamalay-malay na halos liparin siya nito sa bilis para lang may hatid kay Yuziyu. Nanatili siya sa estado ng malalim na pagkawala ng malay. Si Jiuwei ay nakapulupot na parang isang magandang bola. Ang kanyang katangiang pulang Ling Power ay nagliliwanag, at ang mga kumikinang natuldok sa paligid niya ay parang isang kumpol ng alitaptap na nakapalibot, na nagpahanga kay Yuziyu. Tulad ni Jin Chanzi, isang tingin pa lang ay napansin na agad niya, ang Ling Power ni Jiuwei ay napakakaiba. May isa pang daloy ng lakas sa loob ng kanyang katawan, ngunit hindi naman siya mukhang nasasaktan. Tila nalulunod lamang siya sa isang mahabang, walang katapusang tulog. Hindi sinasadyang na itanong ni Yuziyu sa sarili, ito na kaya ang maalamat na Bloodline Awakening? Kung gayon, walang dapat ikabahala. Kailangan lang maghintay. Dahan-daang sinabi ni Yuziyu, dalhin mo siya sa spirit pool. Oras lang ang kailangan. Dahil sinabi na ito ng Divine Tree, kumalma agad si Niyumo. Sumunod siya sa utos at dinala agad ang kanilang Big Sis. Ngayon lang siya mukhang kuya ulit, ang pagiging kalmado ang kanyang personalidad, ngunit dahil sa sobrang pag-aalala kay Jiuwei, hindi siya mapakali kanina. Muling tumingin pababa si Yuziyu kay Jin Chanzi, na puno na ng sigla. Kalmado itong nagulat, Divine Tree, sa pagbabalik ko ngayon, nagdala rin ako ng 3 kasama para sa inyo. Pumayag agad si Yuziyu. Kanina pa niya nararamdaman ng isang di pamilyar na aura dito sa Misty Great Mountain, ngunit hindi pa niya natutukoy kung kanino. Patawagin mo sila rito.
Gusto ring makita ni Yuziyo kung sino ba talaga ang dinala ni Jin Chanzi na tinatawag pa nitong kaibigan. Isang nilalang na mapagmataas at mas gustong kumilos mag-isa tulad niya, na pumayag tawaging kaibigan ang isang bagong kakilala, hindi ba't kakaiba iyon? Narinig ni Jin Chanzi ang utos, itinukod ang dalawang paa sa lupa, at iwinasiwas ang kamay para tawagin ang kanyang mga kaibigan. Isang biglaang daloy ng Ling Power ang pumailan lang, dumaan sa lugar sa paanan ni Yuziyo na parang may bagyo, tapos boom. Isang malakas na tunog. Mukhang dalawang pares ng madilim at maitim na binti ang bumagsak. Sa lupa, bumukas ang mga bibig nito at huminga ng may kakaibang tunog. Ang tatlong ulo ng dragon na kapapatawag pa lang ay umatras ng kaunti sa likuran ni Jin Chanzi upang yumuko at magbigay galang sa bagong master. Kahit engrandi ang kanilang paglitaw, mukhang naturoan na sila ng maliit na langgam tungkol sa personalidad ng kanilang master, kaya't magalang silang yumuko bilang pagbati. Gayunpaman, nang makita ang tatlong ulo na ito, hindi na napigilan ni Yuziyo ang kanyang imahe at napasigaw, Diyos ko! Isang three-headed flood dragon. Pagkakita pa lang, alam na niyang nagtagumpay siya. Hindi na nagpaliwanag ng mahaba si Jin Chanzi, sinabi lang, bagaman sa ngayon ay flood dragon pa lang sila, sa tabi ninyo, Master, ang pag-evolve nila para maging true dragon ay sandali na lang. Labis na nasiyahan si Yuziyo, talagang labis na nasiyahan. Kumislap ng pula ang kanyang mga mata, na parang nakikinita na ang mga mangyayari. Hayaan natin silang maging mga dragon. Sa pagkakataong ito, ang lakas pandigma natin ay hindi lang kaunti ang itataas. Sa pagkakataong ito, talagang nagdala ka ng isang napakahusay na nilalang pabalik. Ang isang bulalas na ito ay nagpakita kung gaano kasaya si Yuziyo. Marami nang kailangang gawin sa hinaharap. Ang Misty Great Mountain ay abala sa pagpapalawak ng puwersa, ngunit sa panig ng mga tao, maaari lamang nilang mapanatili ang kanilang kasalukuyang teritoryo. Maswerte na nga silang hindi nawala ang lahat ng lupa sa Willow Tree, Yuziyo. Sa Yen City, kung saan nakatutok ang pagtatayo ng mga nagtataasang gusali, skyscrapers, isa sa mga ito ang V-Dog Building, na may malakas na marka ng agham at tinataka ng Misty Great Mountain bilang teritoryo nito. Sa loob ng isang laboratorio, ilang sandali nang naroon si Jinyu. Nararamdaman niya ang agos ng Ling Power na mabilis na pumapasok sa kanyang katawan. Ang ilang baging niya ay marahang gumagalaw sa hangin na parang buhok, walang bakas ng kahit kaunting kabangisan tulad ng kapag kaharap ang kalaban. Pagmulat ng mata, nasiyahang tiningnan ni Jinyu ang kanyang kamay. Bumulong siya, tumaas na naman ang lakas ko. Sa kasalukuyan, siya ay isang rank 3 superhuman. Ang kanyang innate talent ay absolute defense. Sa mga sitwasyong may panganib na ma-attack ng biglaan, ang kanyang mga cloud whips ay automatikong nagdedepensa, at maaari pang gumanti. Ang kanyang espesyal na kakayahan ay blood control, kayang kontrolin ang dugo at lamunin ang dugo para magpagaling o magpalakas. Mayroon din siyang skill na constriction, na ginagawang isang blood-colored purgatory ang isang lugar, naglalabas ng hindi mabilang na baging para sakalin ang lahat. Mayroon din siyang blood seeds na maaaring itanim kahit saan, maging sa katawan ng kalaban. Maliban sa huling skill na nanatiling mula pa noong rank 2 siya, lahat ng iba pa ay nagpataas ng husto sa kanyang combat power. Kaya naman hindi masayang tumatalon-talon si Jinyu papalabas. Kailangan kong magmadaling umuwi para ipagyabang ito kay Master. Ang ate, Jinyu, ay nagre-relax at tumatakbo-takbo, samantalang ang kapatid ay abalang-abala. Si Bailing, na parang nanay, ay lumabas para tumawag, kain na. Sa harap ng maliit na screen ay ang malaking si Baiho na naglalaro ng kung anong laro kasama ang kanyang nakababatang kapatid, posibleng ibang karakter o silinga. Walang pakialam si Bailing sa pagkain o ano paman. Nainis siya at nagtanong, anong ginagawa niyong dalawa? Narinig lang niya ang nagmamadaling boses ng kapatid, malapit na akong manalo. Manalo laban kay Baiho? Ha, hindi niya sasabihin na ginamit lang niya ang buntot niya para patalsikin ang bata mula sa upuan para matalo ng karakter niya ang karakter ng kalaban. Diyos ko, lantaran siyang nandaya, natatakot pa ba siyang hindi malaman ng iba? Nakita ito ni Bailing at napaismed.
Tumayo si Baiho, ipinakita ang tiyan, at masayang itinaas ang dalawang kamay, sumisigaw, mamatay kayong lahat. Pagtingin sa naghihinagpis na kapatid na nakasubsob sa sahig at sa walang hiyang tigre, biglang sumakit ang ulo ni Bailing. Lumipad ang kapatid niya at dumiretso sa mukha ni Baiho, isa o dalawang suntok, sumisigaw, bulok na tigre. Papatayin kita, talagang dalawang isip bata, walang pakialam sa laki, nag-away dahil lang sa isang laro. Hay, bahala kayo dyan, umalis si Bailing para kumain muna. Si Yuziyu naman, sa loob ng Misty Great Mountain, ay nakikinig sa mga ulat tungkol sa mga bagong puwersa, at pagkatapos ay abala na namang naghahanda para sa papalapit na mapagpasyang labanan. Mukha lang siyang nagre-relax, pero sobrang abala talaga. Paminsan-minsan, tinitingnan niya ang kanyang system panel. Sa kasalukuyan, ang kabuoang link power niya ay 40 milyon, mas mataas ng 30 milyon kumpara noong nakaharap niya si Ao Shuang. Dahil sa pagpatay sa mga hayop na ayaw sumuko sa kanyang panig, yumaman siya ng husto, hindi na siya naghihirap tuwing katatapos lang mag-level up. Ang kanyang teritoryo ngayon ay lumawak na rin. Ng husto, kahit ang grasslands at ang still world ay nasa kanyang bulsa na. Sa hinaharap, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa supply ng spirit flowers, spirit herbs, at mga bato, dahil nasakop na niya ang napakalawak na lugar. Ang still world ay magbibigay ng mga kinakailangang elemental auras, habang ang libu-libong spirit herbs at spirit flowers sa mga lambak at kapatagan ay mabilis ding mapapakinabangan. Sa kasalukuyan kong lakas at sa hukbong nasa aking kamay, sapat na ito para makipagdigma sa mga bansa sa mundo. Ito'y hindi pa kasama ang mga taong palihim na pumasok sa mga bansa, umaasa sa Misty Great Mountain habang nagtatrabaho doon. Tinitingnan ang kanyang kamay na mahaba at payat, 4 lang ang daliri ngunit kasing liksi ng kamay ng tao, na itanong ni Yuziyu sa sarili, sa kasalukuyan, may sapat na ba akong lakas para harapin ang kadiliman? Naalala niya ang mga malalabong salita ng system na ang kadiliman ay darating, at mawawala sa kanya ang lahat. Biglang iwinaksi ni Yuziyu ang lahat ng pag-iisip na handa na siya. Kinuyam niya ang kanyang kamao, itinatak sa isip, hindi pwedeng maging kampante hanggat hindi natatapos ang laban. Patuloy akong lalakas, kahit ako man o ang Misty Great Mountain, kailangang mas lumakas pa kami. Muli niyang binuksan ang kanyang information panel. Tiningnan niya ito ng paulit-ulit. Nahagip ng mata niya ang linya ng teksto, innate talent absolute evolution, maaaring baguhin ang bahagi ng anyo ng buhay batay sa sariling pag-unawa, upang makamit ang natatanging kakayahan. Bigla niyang naalala na ito rin ang pagkakataon na ginamit niya ang kakayahang ito para buksan ang Heavenly Eye, o naisip buksan ito noon. Tumingala siya sa mga dahon ng puno na sumasayaw sa hangin. Kinausap ni Yuziyu ang sarili, mula nang dumating dito ang Three-Eyed Clan, maraming impormasyon na ang nakuha ko mula sa kanyang Heavenly Eye. Gamit ang pagkakataong ito, ang pagbubukas ng Heavenly Eye ay tiyak na hindi magiging napakahirap. Ang tanong lang ay kung gaano katagal. Tungkol naman sa espesyal na kakayahang ito, ang Heavenly Eye, sinabi sa kanya ng system na lahat ng bagay ay may Heavenly Eye, ngunit iilan lang ang nakakapag-activate nito. Ngunit si Yuziyu, alam niyang mayroon siya, at determinado siyang subukan ang kanyang kakayahan. Bigla, ang mga mayayabong na dahon ng puno ay naligas lahat na parang buhok ng matanda, humuhugos pababa na parang sumusunod sa utos. Ang aura ni Yuziyu ay biglang nagbago ng malaki. Lahat ng nasa loob ng ilang dosenang metrong radius ay napansin ito. Nagulat si Niyumo at lumingon. Narinig niya mula sa gitna ng bangin ang malakas na tunog ng mga ugat ng puno na humahampas sa lupa, lumilikha ng pagyanig. Pagkatapos, ang lugar kung nasaan ang willow tree ay naglabas ng isang kakaibang berdeng liwanag, Ansang Zan Dthung. Tumama ito sa mata ng mga batang pasaway, posibleng si Baiho at iba pa, na naglalaro sa gubat, na nagpatakot sa kanila ng husto. Si Woli nga, tila hindi pa tapos ang kanyang update, pagbabago, ay tila walang pakialam, habang ang dalawa niyang kaibigan ay napanganga. Isang dambuhalang asul na kidlat mula sa kalangitan ang tumagos sa mga ulap at tumama sa kinaroroonan ng kanilang master.
Sa paligid, ang mga mutated beasts ay nakatayo lang at nanunood, hindi nangangahas lumapit. Dahil bukod sa nakakabinging ingay at nakasisilaw na liwanag, ang willow tree na tumatanggap ng kidlat ay umuungal din na parang nababaliw bawat ebolusyon ay nag-iiwan kay Yuziyu ng pakiramdam na parang nanganak siya ng kambal. Ang pagkakataong ito ay walang pinagkaiba. Ibinuka niya ang bibig at sumigaw ng kaawa-awa. Ang kanyang katawan ay nawala ng kontrol at yumuko, nagpakawala ng isang daloy ng Ling power mula sa tuktok ng kanyang ulo. Hindi ba yun ang Heavenly Eye, ang ikatlong mata na nabuksan na? Ang mga maitim na ugat ng puno ay namimilipit, marahas na humahampas sa lupa. Para silang mga dambuhalang sawa na umiikot ang katawan, pilit na kumakawala sa bitag ngunit hindi magawa. Karamihan ay nananatili sa palibot ng pinakakatawan ng willow tree, kung saan karaniwang nakaumbok ang bahaging parang usbong, itlog, na ngayon ay parang bunganga ng isang halimaw. Nagpapakita ng mga ngipin at umaatungal sa matinding sakit. Ang Ling power ay marahas na nagbabago sa bawat pagbuka ng bibig at paghiyaw ni Yuziyu. Sobrang sakit, parang sakit ng panganganak. Hindi mapabilis ang proseso, kaya't ang magagawa lang ay sumigaw para kahit paano'y maibsan ang sakit. Lahat ng ugat ay tumalon mula sa lupa, itinutulak ang katawan ng puno pataas na parang isang solidong block, na nagmumukhang katawan ng isang hayop na may 4 na paa. Ang bahaging usbong itlog ng puno ay naging parang nguso ng hayop na nakaturo pasulong, habang ang nasa itaas ay mga tuyot pa ring sanga. Ang mga ugat sa ilalim ng lupa, matapos mamimalipit, ay marahas na umikot sa ere na walang sinusunod na pattern. Air! Ang sakit! Ang sakit! Ang butas sa itaas ng kanyang noo ay unti-unting bumubuka. Bawat milimetrong paggalaw nito ay nagpapapawis ng husto kay Yuziyu. Hindi pa naman siya nanganak kailanman, paano niya malalaman na ang paghiwalay ng ilang sentimetro sa katawan ay ganito kasakit? Namimilipit ang willow tree sa pagtitiis, tulad ng isang hayop na may 4 na paa na kumakapit sa lupa. Ang siyam niyang ugat ay naging parang mga buntot ng sorrow, tinitiis ang matinding sakit mula sa lilang kidlat na tumatama mula sa langit. Para itong lalong bumabaon sa maliit na butas na bumubukas sa noo ni Yuziyu, iniuukit ang sakit sa kanya ng 1,000 beses pa. Ang halimaw sa loob niya ay bumangon, tumayo na parang isang dambuhalang daga, itinaas ang noo para saluhin ang milyon-milyong tama ng kidlat ng langit na puno ang himpapawid ng mga ungol na kasabay ng pagdagundong ng kalangitan, na para bang ang langit at lupa ay nahahati sa dalawa. Nagtiis siya, nagtiis, at nagtiis. Ilang beses na siyang nag-evolve, ilang beses nang nagpalit balat, ngunit sa bawat pagkakataon, kailangan niyang tiisin ang sakit na tumatagos sa puso't kaluluwa. Hindi ba't ito ang halaga para sa lakas na higit pa sa karaniwang mga nilalang? Sa wakas, ang sakit ng panganganak ay nagsimulang magbunga. Ang bitak sa noo ni Yuziyu ay biglang bumuka ng malakas, na parang may palm unit dito gamit ang kamay. Ang kanyang Berding Ling power ay tuluyang napalitan ng kulay pula. Sa loob nito ay walang tigil na umiikot na parang may buong kalawakan sa loob. Ilang sandali pa, ang willow tree ay mukhang isang katawang walang kaluluwa, nakaupo at humihingal ng malakas sa gitna ng makapal na alikabok. Ang ilang buntot ay marahang gumagalaw sa hangin, hindi na pumapalag sa lupa. Nawala na ang sakit, ngunit ang isip ay nahihilo pa rin. Naramdaman ni Yuziyu na mayroong isang bagay sa loob niya na tuluyang nagbago. Isang mahinang klik ang narinig. Ang butas sa kanyang noo ay bumukas, naglantad ng isang mata na may 7 maliliit na marka na may 7 magkakaibang kulay. Bakit parang pamilyar ito? Isang pulang bersyon ba ito ng Sharingan? Hindi pa nakakita, ang tagapagsalaysay, ng ganito kakaibang bagay. At mukhang hindi pa rin napapansin ni Yuziyu. Patuloy lang siyang nakaupo at humihingal, walang kamalay-malay na ang Heavenly Eye na kabubukas lang niya ay napakalaki pala, halos 100 metro ang sakop sa tahimik na Misty Great Mountain. Unti-unting kumalat ang usok sa lahat ng direksyon, nawawala sa makapal na hamog. Mula nang maamoy nila ang kakaibang Ling power ng willow tree, lahat ng mutated beasts ay naghanap na ng matataguan, kaya't walang maririnig na ingay sa paligid ngayon. Nang mukhang nakontrol na niya ang sarili, saka lang ng ahas lumapit ang 3 kasama, malamang sina Niyumo, Jin Chanzi,
at ang Golden Monkey ang mga mukha nila ay pinaghalong pag-aalala at tuwa nang mag-evolve siya. Ang Golden Monkey ay may kaunti pang takot nang makita niyang winasak nito ang buong kagubatan. Master, nabuksan na ang Heavenly Eye. Hirap pa ring huminga ang malahalimaw na bibig niya. Ang kanyang mukha ay may mga malalaking bitak na. Bagaman wala siyang ilong, ngayon ay naunawaan na ni Yuziyu kung ano ang paghingal. Putol-putol siyang nagsalita, ang pagbukas ng Heavenly Eye ay talagang hindi madali. Kailangang tiisin ang Heavenly Tribulation. Bukod pa roon, kailangang maubos ang mahigit kalahati ng lahat ng Ling Power. Ngunit pagkatapos nito, napangisi ng malapad si Yuziyu. Pero, hindi bababa sa, maswerte ako. Ang Heavenly Eye ay matagumpay na nabuksan. Ang pagkuha sa bagay na nais niya ay nagpaganda sa buong mundo sa kanyang paningin. Tumingala si Yuziyu sa mga kumpol ng liwanag na lumulutang sa hangin, kumikislap na parang mga bituin sa gabi, ito ang Ling Power. Napakahiwaga. Tumingala siya sa langit na puno ng mga tunay na bituin at mga partikulo ng Ling Power. Bigla, gama ng pakiramdam ni Yuziyu. Napakahiwaga. Pakiramdam niya, pagkatapos niyang buksan ng Heavenly Eye, saka lang niya tunay na naramdaman ang hiwaga ng mundong ito. Nawala na ang lahat ng sakit. Naligo si Yuziyu sa liwanag ng mga bituin ng ilang sandali, pagkatapos ay marahang iginalaw ang ilang buntot at marahas na ibinalik ang sarili sa kanyang pangunahing anyo para pag-aralan itong mabuti. Dahil ang Heavenly Eye ay nasa bahaging usbong, itlog ng puno, wala siyang paraan para makita ito. Kaya't lumipat siya sa isang maliit na anyo mula sa sanga, naging pamilyar na anyong ahas, at gumapang pataas para tingnan ang kanyang bagong itsura. Ito ay malinaw na isang mata, na may maliit na pupil sa gitna. Ang kabuoang laki nito ay halos kasing laki ng peking ulo ng ahas na nakatingin dito ng malapitan. Pinag-aralan ni Yuziyu ang matang pula na parang dugo, di matdo nhu mao. Sa loob ng pupil ay may 7 tomo na kakaiba ang anyo, ngunit kaakit-akit din. Habang iniisip niya ang gamit nito, biglang lumitaw ang notification panel sa harapan ng usbong, itlog, hinihila ang kanyang kamalayan pabalik para basahin ito agad. Nakasulat doon, Divine Ability, Heavenly Eye 9 Realms of Heaven. 2 tuldok, bagong linya, taglay ang Earth Space, Fire Space, Ice Space, Lightning Space, Void Space, Vitality Space, Light Space, tala. Bawat espasyo ay maaaring lumago hanggang maging sariling mundo. Dahil ang lightning space ay lumamo ng mga ulap ng kidlat, lumawak na ito sa mahigit 1,000 metro kwadrado. What the? Napatalon si Yuziyu, at pati, ang tagapagsalaysay, ay gustong mapatalon dahil sa sobrang pagkamangha sa bago niyang kakayahan. Ang Heavenly Eye ay maaaring magtaglay ng mga espasyo? Nasaan ito? Bakit hindi ko makita? Muling inilipat ang kamalayan sa kanyang pangunahing anyo, tinitigan ni Yuziyu ang mga markang ito, ang mga tomo. Nahula niya, ito ba ang mga tomo na ito? Ngunit totoo ngang nararamdaman niya ang lakas ng mga elemento mula sa mga tomo na ito. Una, sa tuktok ng bilog ay ang kulay kayumanggi na katangian ng elementong lupa. Ang dilaw sa kaliwa ay ang elementong kidlat. Ang kasunod, ang kawalan, ay gumagamit ng kulay lila bilang representasyon. Ang asul sa itaas, patungo sa dibdib, ay ang elementong yelo. Iyon, ang matingkad na pula, ay kumakatawan sa elementong apoy. Ang puti naman pala ay para sa elementong liwanag. At panghuli, ang berdeng ay para sa sigla. Mukhang napakaastig, tuwang-tuwa si Yuziyu, nanlaki ang mga mata. Ang ganda tingnan. Naiintindihan ko naman, pero, paano bubuksan ang mga espasyo? Mayroon bang PEL o password? Habang nakatitig siya, biglang ang kulay kayumanggi sa tuktok ay dumulas pababa, lumaki na parang isang mas malaking tomo, tinatakpan ang pupil sa gitna. Bigla itong nagbukas ng isang bilog na puno ng maningning na liwanag. Lumabas ito ng mabilis mula sa Heavenly Eye at sumugod pasulong na parang aatake kay Yuziyu, na nagpatili sa kanya, Uy! Uy! Binuksan niya ng malaki ang mata, nag-iingat, sakaling gusto siyang tamaan nito para makailag siya.
Ang bilog na iyon ay palaki ng palaki, ngunit nang may distansya pa sa kanya, bigla itong huminto, kasing laki ng isang salamin. Nagbukas na ang espasyo. Sigaw niya ng tuwang-tuwa, tapos ay ipinasok agad ang kamay para kumapa. Agad niyang nasapo ang pader, tapos ang sahig. Ang liit naman ng espasyo. Mga 10 metro lang yata. Mukhang maliit na kuweba lang nakasya ang mga kuneho. Tinitigan ito ng masama ng ulo ng ahas ni Yuziyu. Para sa akin, isa lang itong maliit na supot. Ngunit ang system ay nagbigay na ng malinaw na gabay, bawat espasyo ay maaaring lumago hanggang maging sariling mundo. Kaya't kailangan lang ng kaunting swerte, at mapapalaki ni Yuziyu ang mga ito, kapwa sa laki at anyo. Iniisip ang eksena kung saan nahintay niyang lumaki hanggang sa hangganan ang 7 espasyo, napahalakhak siya ng malakas sa tuwa. Sa araw na iyon, ako na ang Divine Tree na nagmamay-ari ng 7 mundo. Sa ganitong masayang araw, dapat magdiwang ng kaunti, di ba? Ang kanyang mga dekalidad na buntot ng Zoro ay nag-apoy na parang logo ng Firefox, marahang umiikot sa hangin. Napakaganda! Si Big Sis Giyue ay lumitaw, maganda na parang isang pinta. Masaya siyang tumawag, Master. Nabuksan niyo na ang Heavenly Eye? Bakit tamang-tama ang oras? Ibinalik ni Yuziyu ang kamalayan sa kanyang pangunahing anyong puno, itlog at tiningnan siya ng may pagmamahal. Nag-breakthrough ka na pala. At tamang-tama pa sa araw na nagbukas ako ng bagong skill. Talagang isang bato, 2 ibon. Ngumiti si Giyue. Hindi naman masyadong maamo ang ngiti, pero masaya siya para sa kanyang master. Hindi maikakailang siya ang pinuno ng 9 Great Vicious Beasts. Siya ngayon ay nasa peak rank 3 superhuman, malapit nang umakyat sa rank 4. Naisip ni Yuziyu, si Giyue ang mutated beast na may pinakamabilis na paglaki sa buong bundok. Na ito, pangalawa lang sa panda, hari ng panda. Pagdating ng spiritual energy tide, tiyak na aabot siya sa rank 4 na superhuman. Talagang inaabangan niya ang araw na iyon. Biglang may naalala si Yuziyu. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tamang-tama ang dating mo. Dali, bagahan mo ako ng apoy. Tumingala si Giyue sa kanyang master na may halatang pagdududa. May sira ba ito sa ulo? Huwag ka nang magpaliwanag, maikli niyang sabi. Huwag ka nang magtanong, sundin mo lang ang sinabi ko. Okay, kung iyan po ang gusto ninyo, master, heto na po. Parang sinasabing game. Gusto rin ni Big Sis na subukan ang lakas ng kanyang mga atake. Tumayo siya, ibinuka ang bibig, at nagbuga ng apoy na tamang-tama sa textbook. Agad na binuksan ni Yuziyu ang fire space ng pulang tomo para saluhin ang apoy ni Giyue. Para itong isang pintuan kung saan ang apoy ay pumasok ng mabilis sa loob at naglaho ng walang bakas. Maging ang may-ari ng apoy ay nanlaki ang mata. Ang apoy ko, nalunok lang? Tuwang-tuwa si Yuziyu. Bukod sa matagumpay na paggamit ng skill, lumitaw din sa system panel na Absorb Pure Spirit Flames. Space grew by 3 square meters. Napahalakhak siya ng matagal. Tama nga ang iniisip ko. Sa pag-absorb ng mga ulap ng kidlat, lumawak ang lightning space. Sa pag-absorb ng apoy, lumalawak din ang fire space. May 5 pang elemento na naghihintay. Kaya't abala si Yuziyu sa pag-iisip kung paano palalakihin ang mga espasyo ng mga ito. Dahil dito, hindi niya napansin na naiinis si Giyue dahil ang kanyang maningning na apoy ay basta na lang nalunok ng walang bakas. Nag-ipon siya ng link power sa bibig, ikinuyong ito ng mahigpit, at ulong, nakakainis. Kung gayon, kailangang todo na ito. Kaya't isang dambuhalang bola ng apoy ang biglang tumama diretso sa boss na walang kamalay-malay. Tinitingnan pa ni Yuziyu ang notification panel para sa pagpapalawak ng Earth space kasunod, kaya hindi niya agad na ilipat ang space gate pababa para harangin ang atake. Ang buong sulaw ng apoy ay tumama diretso sa malaitlog na mukha ng willow tree, nagliliyab ng maningning. Diyos ko, ang itlog ko, kapag ginanyan mo, patay na. Hindi na niya nasangga kahit kaunti. Noon lang din na-realize ni Giyue ang kalokohan na ginawa niya. Napasigaw siya, Master, nang may matinding takot, iniisip na in-assassinate niya ito. Sa pagkakataong ito, kung makaligtas siya, ako ang patay.
At nakaligtas nga si Yuziyu. Ang kanyang itlog ay lumabas mula sa nagliliyab na apoy na pilit pang dumidila ng ilang beses. Buong katawan niya ay nasunog at masakit, talagang traumatizing. Sumigaw siya, "Anong ginagawa mo?" Sakto namang lumabas ang system na may babala, na nagpabelang sa atensyon ni Yuziyu dito. Sinasabi nito na ang fire space ay malapit ng masira. Ang kanyang mukhang naitim dahil sa pagkasunog ay lumungkot. Ang espasyo nakakabuo pa lang, kapag sumipsip ng sobrang daming elemento ng sabay-sabay, ay madaling gumuho. Hay, hayaan na nga. Mas mabuting maglaan ng kaunting oras para sa kaligtasan. Dapat magsimula muna sa pag-absorb ng excited sana siya, pero kailangang magtiis ni Yuziyu. Sino ba naman ang may sabing ang bagong espasyo ay kasing liit lang ng butas ng ilong? Ngayon, may isang lugar na mas kumikinang pa kaysa sa lugar kung nasaan ang link power ni Yuziyu, ito ang Flower Valley. Walang nagbigay ng partikular na pangalan sa lugar na ito, tinawag lang itong Flower Valley dahil ang mga bulaklak ay nakalatag sa buong parang, nagsisiksikan sa iba't ibang kulay, kaya't halos hindi na makita ang mga dahon. Hindi basta-basta nagkaroon ng ganito ka-espesyal na lugar sa planeta. Dati, ito ang lugar kung saan itinatanim ang spirit flowers at spirit herbs ng Misty Great Mountain. Lahat ng mutated beasts sa Misty Great Mountain ay pumupunta rito para kumuha ng spirit flowers at spirit herbs na kailangan nila, yung spirit flower na maraming talulot, hindi yung dalawang bulaklak lang sa ulo. Isang babae ang tuwang-tuwang tumingin sa isang sariwa at malusog na bulaklak na puno ng makikinis na talulot na nagsisiksikan. Nakangiti siyang tumawag, "Little Sister Butterfly, tingnan mo ito." Namulaklak na siya. Ang ganito kagandang spirit flower ay dapat pasalamatan si Spirit Flower Big Sister, posibleng si mismo, sa masusing pag-aalaga. Nang marinig ito ni Butterfly, ikinaway ni Linho ang kamay ng may hiya at itinama, "Nako. Dapat pasalamatan ang tulong ni Little Sister Butterfly, ano?" Kaya't ang dalawang ginang ay nagpuri sa isa't isa, tuwang-tuwa, tumingala sa langit at tumawa ng malakas, "Ho ho ho. Ha ha ha." Walang gustong magpatalo sa papuri. Masaya ang pumuri sa iba, pero kapag ikaw naman ang pinupuri, nahihiya ka. Huwag ganyan. Huwag tumigil. Habang nagtatawanan ng dalawang babaeng ito, bigla nilang nakita ang isang bagay na kasing itim ng nasunog na uling na lumapit sa kanila nang walang kitinag-tinog. Isang maitim na ugat ng puno ang biglang nagliwanag ng dalawang nanlilisik na mata at isang bilog na kasing pula ng dugo, na nagpatakot ng husto sa magkapatid o magkaibigan. Sa sobrang takot, sumisid sila sa mga bulaklak at damo para magtago, na parang nakakita ng multo. At habang tumatakbo, kung anong bulaklak ang mapulot, iyon ang ibinabato sa halimaw. Nahuli silang tumatawa pa, kaya paanong hindi sila matataranta? Sinalo ni Yuziyu ang mga spirit herbs na ibinato sa kanya. Matapos takutin ang dalawa, nawala na naman siya na parang bula, iniwan ang isang tao at isang paru-paro na umiiyak sa lambak. Huhuho, nasira na lahat, ayoko nang magtanim ulit. Ang aral, huwag maging kampante, o magsaya, kapag madilim na. Matapos umikot at mang-asar ng kung sino-sino, ibinalik ni Yuziyu ang Heavenly Eye sa sentro ng Misty Great Mountain. Lahat ng 7 tomo ay bumalik na sa dati nilang pwesto, na nagpapahiwatig na walang espasyong ginagamit. Labis siyang nasiyahan habang tinitingnan ng kanyang itim na anyong ahas, na may nakaangat na palamuti, ang Heavenly Eye, sa tuktok ng ulo. Pinuri niya ito, napakakombinyente talaga ng bagay na ito. Ang Heavenly Eye ay maaaring ilipat sa kahit saang bahagi ng katawan. Gusto mong dalhin o iwan sa Willow Tree, okay lang. Tiningnan niya ang notification panel, Vitality Space grew to 1,000 square meters, matapos niyang ubusin ang lahat ng bulaklak sa lambak. Napangisi si Yuziyu. Sapat na ito para magtayo ng isang maliit na villa. Habang nag-enjoy siya sa sarili, bigla niyang nakita ang isang malaking puting paa na lumitaw sa harap niya. Kanino ito? Bakit lumitaw ngayon? Tinitigan ni Yuziyu ang puting nilalang sa harap niya ng ilang segundo. Ang hindi ito bumati o nagtanong, basta tumayo lang doon ng tuwid hanggang tanungin siya ng boss. Malaking oso, hindi ka ba dapat nasa north nagbabantay? Anong ginagawa mo rito? Tumingala ito at agad na nagulat, kanina lang, lumapit sa akin ang whale at may sinabing ilang bagay tungkol sa ilalim ng dagat. Ano? Nagulat si Yuziyu, napagtantong hindi simple ang detalyeng ito. Naalala niya ang huling pagkikita nila ni King Black Killer Whale, ay noong ipinagkatiwala niya dito ang 6 Great Serpents para alagaan.
May nakakaalala pa ba sa batang killer whale na may sungay, o pinagtaksilan, na sumisigaw ng meow meow? Mukhang panglaban ang itsura, pero mabait ang puso. Matagal na siyang nagbabantay sa karagatan. Noon, ipinagkatiwala ni Yuziyu sa kanya ang 6 great serpents at sinabing kapag umabot na sa rank 2, bumalik ito para magulat. Ngunit sa sobrang abala, nakalimutan na niya ito, hanggang sa makarinig muli ng balita mula kay, na parang napakatagal nang nangyari. Kaya't ng gabing iyon, nayanig ang Misty Great Mountain. Lahat ay dahil sa malaking si Emperor Crocodile na ipinatawag para sa isang kagyat na pulong. Mukha siyang si Godzilla na nangangaso, patungo sa sentro ng Multi-Species Company, kung saan naroon na ang mga kapatid na magalang na naghihintay sa harap ng Big Boss. Hindi naman gaanong matagal ang pagtipon sa ganito karaming tauhan. Mabilis na tinawag ni Yuziyu ang mga pangalan gamit ang tingin. Maliban kina Baihu, Bak H, at Jin Yu na wala roon, ang natitirang siyam na vicious beasts kasama sina Qinggang at Leng Feng ay naroon lahat. Marahil ay, nasa Xian City sila at may inaasikasong bagay. Akala lang iyon ng boss, ang totoo, nag-aaway sila dahil sa pagkapanalo sa laro at hindi na kumain. Si Leng Feng ay nanatili sa kanyang malamig na ekspresyon ng 1,000 taon. Matapos marinig ang balita, yumuko siya ng mag-isa at bamulong, ang hari ng karagatan ay pinag-iisa ang kanyang mga puwersa, pinag-iisa ang buong karagatan. Kung hahayaan natin silang magpatuloy ng ganito, tiyak na hindi maganda. Sumabat si Jiu Wei, kung magkakaroon ng digmaan laban sa Sea Tribe, paano natin sila lalabanan? Nagsalita ang polar bear sa kanyang malalim na boses, sa ngayon, mahirap sabihin kung sino ang mas malakas sa pagitan ng Misty Great Mountain at ng Sea Tribe. Tutal, kakaunti lang ang impormasyon na alam natin tungkol sa ilalim ng karagatan. Seryosong nagsalita ng malakas si Jiu Xian, ayon sa sinabi ni Xiao Ai, itinigil na ng mga tao ang pag-explore sa Sea Tribe 3 taon na ang nakalipas. Ngunit hindi may kakaila na ang mga nilalang sa ilalim ng dagat ay patuloy na nagmamanman sa kalupaan. Si Jin Chanzi, na nakatago ang katawan sa likod ng kapa ngunit malinaw ang boses, ay nagsabi, sa mga taon ko sa Australia, nakakalap din ako ng ilang impormasyon tungkol sa ilalim ng dagat mula sa kanilang mga grupo ng mutated beasts. Bukod sa 7 Kings of the Deep Sea, marami pang ibang mga lahi sa dagat. Kung makakaalyansa tayo sa kanila, marahil ay marami tayong magagawang malalaking bagay. Biglang sumingit si Qinggang sa tahimik na pagmumuni-muni ng mga nakatatanda. Master, may tanong po ako. Bagaman sinalakay ng Sea Tribe ang kalupaan 3 taon na ang nakalipas, hindi naman sila nanakit sa atin. Wala tayong dahilan para makipagdigma sa kanila. Karaniwan, kung ano ang iuutos, ginagawa ni Qinggang. Ngunit ngayon, kusa siyang nagbigay ng opinyon na nagpapakita ng pagiging mapayapa. Ipinaliwanag ni Yuziyu sa kanya sa malalim na boses, hindi. Sila ay mga kaaway natin. Naalala pa ba ang matinding labanan noon? Ang balyenang may daladalang maliit na isla sa likod ay tinawag mismo ang kanyang pangalan. Nanlaki ang mata ni Yuziyu habang inaalala, 3 taon na ang nakalipas, tinarget na nila ako. Alam nila ang tungkol sa akin. Bagaman malakas ang 7 Kings of the Deep Sea, hindi rin mahina ang ibang mga lahi. Ito ay tugma sa opinyon ni Jin Chanzi. Hindi maikakailang siya ay isang veterano na maraming taong nakipaglaban sa ibang kontinente. Sa ngayon, kailangan lang nating tipunin ang mga maliliit at hiwa-hiwalay na natitira. Naniniwala ako na magiging isang puwersa silang hindi maaaring maliitin. Tumingin siya pababa kay Jiu Xian at tinawag, Little Panda Jiu Xian, ang misyong ito ay ipinagkakatiwala ko sa iyo. Ikaw lang ang maaaring makapaglakad sa ibabaw ng dagat at makipag-usap sa Sea Tribe ng pinakamadali. Opo, sagot nito bilang pagtanggap sa utos. Nagpatuloy si Yuziyu, mga 15 araw na lang bago sumabog ang spiritual energy tide. Bago iyon, kailangan nating makakuha ng mas marami pang kasama. At si Jiu Xian ang napiling bagong embahador para ipalaganap ang kultura at turismo ng Misty Great Mountain sa mga nawawalang kamag-anak sa malalayong lugar. Gusto niyang malaman sa buong buhay niya. Inilabas ang kamera mula sa Misty Great Mountain patungo sa silangan, ito ang North. Pagtawid sa malamig na mga hanay ng bundok ng North, mararating ang isang malawak na nagyayelong karagatan. Sa ilalim ng sikat ng araw sa umaga, kumikinang pa rin ang ibabaw ng dagat. Ang mga alon ay humahampas sa isang daan ng yelo na mula sa kalupaan ay diretso palabas sa karagatan.
Sa dulo ng abot tanaw, na tanging mga may 10/10 vision lang ang makakakita, ay isang maliit na pulang kapa na hirap na naglalakad. Hindi dahil nalason, nasugatan, o nagugutom, kundi ang ating si Gio Sian na nakalabas ang dila na parang aso habang nagrereklamo, ay nakakapagod. Kung alam ko lang, hindi ko na sana tinanggap ang misyong ito. Hindi ko akalaing ganito kalayo, tapos hindi man lang ako binigyan ng boss ng private jet. Bigla, ang tubig sa malapit ay umalon at naglabas ng mapuputing bula. Sa ganitong kalaking paggalaw, siguradong may malaking bagay na umahan. At totoo nga, ang mga kapatid na matagal nang hindi nakikita. Ang 6 great serpents na dati napakaliit at nakasakay sa likod ng killer whale ay nasa mid-rank 3 superhuman na ngayon, na may 5 ulo. Sa ganitong laki, kayang-kaya na nilang durugin na nasa rank 3 na rin ngayon. Bagaman mukhang panglaban ang kanilang itsura, mabait ang kanilang mga puso. Pag-ahon pa lang nila, tuwang-tuwa nang nagpakita ng pagiging nakatatanda, si Gio Sian. Sa wakas, natagpuan ko na kayo. Para makita kayo, naglakad ako ng daan-daang kilometro. Sila naman ay dumudulas lang sa tubig, walang pakialam kung itong pandang maiikli ang binti ay kailangang maglakad. Kalmadong sinabi ni, abala rin kami sa pagkolekta ng impormasyon tungkol sa ibang mga lahi sa dagat. Sa kasalukuyan, ang ilalim ng dagat ay puno ng mga mata at tainga ng 7 Kings, lalo na sa mga baybayin. Tanging sa lugar na ito lang ng dagat tayo makakaiwas sa kanila. Kaya dito ko hiniling ang tulong mula sa Misty Great Mountain. Hindi ko lang inaasahan na ang ipapadala ng boss ay ang pinakamaliit ang binti sa inyong lahat. HMMPH. Sumimangot si Gio Sian, nagpapakita ng panganib. Itinaas ang kamay para takpan ang bibig at ilong na parang totoo. Bumulong siya, kung gayon, mukhang oras na para isagawa ang plano ng dobleng ahente. Habang nagsasalita, bigla niyang napansin na may 5 ulo na nakatitig sa kanya. Tumingala si Gio Sian, medyo naiinis. Pero ang bilis mong lumaki, ha? Sabay-sabay na sumagot ang 5 ulo ng ahas, opo. Dati 3 lang ang ulo nito. Nakakakilabot pakinggan. Biglang natarante si Gio Sian. Ah, oo nga pala. Nagutos ang Divine Tree na tipunin ninyo ang ibang mga lahi sa dagat para sama-samang labanan ng 7 Kings. Nagulat talaga sila. Ang balitang ipinasa ni King Clark sa Polar Bear ay kamakailan lang, pero mayroon ng tiyak na aksyon mula sa Master. Tuwang-tuwang nagtanong nagpa siya na bang makipagdigma ang Divine Tree? Oh, bumalik sa pagiging seryoso si Gio Sian at ipinaalam sa kanila. Kung magsisimula ang digmaan, kayong mga killer whale ang tiyak na magiging pangunahing puwersa. Sa panahong iyon, ang tsansa ninyong mamatay ang tiyak na pinakamataas. Itinikom ni King Clark ang bibig, mukhang nag-iisip ng malalim para maintindihan ang ibig sabihin ng pinakamataas na tsansang mamatay. Pagkatapos, biglang nanlaki ang kanyang matatalinong mata na puno ng determinasyon at sumagot kay Gio Sian, naiintindihan ko. Wala siyang bahid ng takot. Kalmadong sinabi niya para maintindihan ni Gio Sian, sapat nang nariyan ang Divine Tree bilang suporta. Kung talagang makikipagdigma tayo sa 7 Kings, tiyak na marami tayong maakit na ibang lahi sa dagat na sumali sa atin. Naibigay na ang impormasyon at napag-usapan na ang plano. Agad na umalis ang dalawa, King Clark at ang 6 Great Serpents, sinabi kay Gio Sian, pupunta na kami para isagawa ang misyon. Ha, hindi man lang ba tayo magkukwentuhan ng kaunti? Ngumuso si Gio Sian habang tinitingnan silang papalayo, hindi makapagsalita. Bigla niyang na-realize na maaaring ito na ang huling pagkakataon na makikita niya silang dalawa. Bigla siyang sumigaw ng malakas mula sa batuhan, sandali. Sandali, ano ba yun? Hindi pa naman kami nakakalayo, ang lakas mong sumigaw. Nakakagulat, lumingon siya at nagtanong, anong problema? Hindi alam ni Gio Sian kung ano ang sasabihin. Ang ibig niyang sabihin, ang reaksyon sa balitang sila ang magiging frontline at mamamatay ay dapat sana'y iba kaysa sa kalmadong itsura na iyon. Nagngalit ang kanyang ngipin at ilang salita lang na may pag-aalinlangan ang lumabas, Wala, mukhang naintindihan siya ni. Lumangoy ito ng diretso kasama ang 6 Great Serpents. Simpleng sinabi lang, alis na kami. Ang usapin ng buhay at kamatayan, malalaman na lang pagdating ng panahon. Kahit magpaalam pa sila ngayon, pareho lang din. Mag-isang tiningnan sila ni Gio Sian. Biglang nakaramdam siya ng init na damaloy sa kanyang katawan, kalahating pag-aatubili, kalahating puno ng pag-asa. Sana'y maging ligtas kayo.
Ang mga haligi ng yelo ay lumawak ng lumawak paatras hanggang sa mga lugar na hindi na naabot ng liwanag at naging napakaitim. Ang anyong ahas ni Yuziyu ay mabilis na nakarating sa blok ng yelo na kumukulong kay Ayersha sa loob. Totoo ngang hindi niya naiwasan ang ganito kalawak na Thousand-Mile Ice River. Ngunit kung patay na ba siya o hindi ay ibang usapan. Isang simpleng pagsimangot lang ng Mermaid Queen, ang ibabaw ng yelo ay nagsimulang magkabitak-bitak. Mukhang galit na galit siya. Kung mananatili siya sa loob ng yelo ng mas matagal, baka mapatay siya ng kalaban kasama ng mga blok ng yelo na ito. Ang Ling power sa paligid ni Ayersha ay naging parang hindi mabilang na karayom, na hindi na kinaya ng blok ng yelo at nabasag ito sa hindi mabilang na maliliit na piraso. Isang malakas na klang. Ang buong katawan ng mermaid ay nakawala ng walang kahit anong galos. Gayunpaman, si Ayersha ay humihingal ng malakas sa pagod, na para bang ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para makawala. Ngunit hindi niya binigyan ng kahit isang segundo ang sarili para magpahinga. Muli niyang itinutok ang trident sa kalaban sa harapan at umungol, ipinapakawala ang skill na Dance of the Sea. Mga bola na gawa sa tubig dagat na walang tigil na umiikot sa napakabilis na tulan ang nabuo sa paligid niya. Pagkatapos, bigla itong naging malalaking guhit ng tubig na may matutulis na dulo. Pinagsama-sama nila ang kanilang mga matutulis na dulo at sabay-sabay na umatake patungo sa nakakainis na itim na ahas na iyon. Isang malamig na HMPH lang ang isinagot ni Yuziyu. Nanatili siya sa pwesto, ginamit ang mga ugat ng puno para biglaang palibutan ang kanyang sariling anyo hanggang sa magsara ito lahat at maging isang solidong itim na bola. Ginamit niya ang katigasan ng bowl ang hinabi mula sa mga ugat para direktang salagin ang Dance of the Sea. Malakas na hamampas ang tubig sa ibabaw ng bola, ngunit para lang itong tubig na dumadaloy sa mga bilog na bato. Gaano man kalakas, hindi nito nabitak ang ibabaw ng bato. Nang matapos ang skill ni Ayersha, biglang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata ang isang lugar na puting-puti, sobrang puti na hindi makita ang nasa loob, na para bang isa itong ibang espasyo na kabubukas lang. Saan nanggaling ang ganito kalakas na daloy ng Ling power sa gitna ng napakalalim na dagat na ito? Kumunat ang noo ni Ayersha habang tinitingnan ang kakaibang bagay sa harap niya, nagtataka kung anong uri ng kakaibang nilalang ito na gumagamit ng maraming di pamilyar na bagay. Mula sa likod ng bola ng mga ugat, umalingaw-ngaw ang isang malalim at magaspang na boses, iba kaysa sa boses ng itim na ahas kanina. Mukhang sa anyong ito, hindi kita matatalo. Ang mga ugat ay umurong lahat patungo sa anyong tao ng puno ni Yuziyu, na nagpaikot ng parang baliw sa tubig dagat sa paligid niya, hindi naiiba sa isang maliit na aipo-aipo. Nagpalit siya ng anyo, sumimangot kay Ayersha, at nag-anunsyo, sa anyong ito, tatalunin kita, reyna ng mga sirena. Napahalakhak siya ng walang bahid ng takot, diretsyong sumagot, kung hindi mo gagawin iyan, ako rin naman ang gagawa niyan maaga o huli. Gusto mo lang bang mauna? Tumingin si Ayersha mula ulo hanggang paa sa anyong demonyong puno sa harap niya, binawi ang naunang sinabi, at pinaningkitan ang mata para basahin ng malinaw, Yuziyu nga pala, tama? May bahid ng pangmamaliit ang kanyang ekspresyon, na para bang hindi lang pangalan ang alam niya, kundi pati na rin kung anong klaseng nilalang ang nasa harap niya. Hindi ito ang unang beses na narinig ni Yuziyu na tinawag ang kanyang pangalan. Nagulat pa rin siya, ngunit mas naitago niya ito ngayon. Bahagya lang siyang nanlaki ang mata at sumagot, mukhang marami kang alam. At ano naman kung mas marami pa akong alam? Ngayon, kailangan pa ring maglaban hanggang isa na lang ang natitirang humihinga. Isang tingin lang ay alam ng ang Mermaid Queen ay yung tipo na hinding-hindi susuko sa ibang puwersa. Paglipat ng eksena mula sa madilim na ilalim ng dagat, nakakasawa na sa madilim na ilalim ng dagat, dinala, ng tagapagsalaysay, ang mga mambabasa pataas sa langit na puno ng mapuputing ulap para pagmasdan ang City of Freedom ng Free Federation na matatag na itinayo at nakatago sa mga ulap. Ito ang tinatawag na tuktok ng teknolohiya ng tao, at ito rin ang nagpapasikat sa Free Federation dahil dito umuunlad ang pinakamataas na antas ng agham at teknolohiya.
Isa sa mga mahalagang lugar ng Federation na ito ay ang Steel Capital, na kilala rin bilang Sky City, na may arkitekturang gawa sa hindi mabilang na bakal, bumubuo ng mga gusaling umaabot sa langit na puno ng ulap. Ang mga espesyal na lugar na tulad nito ay laging may malalakas na bantay. Ang kuyang ito na balot ng benda na parang Egyptian mummy ay sa katunayan isang rank 3 superhuman na kabilang sa Magnetic Field Control Department, na nagngangalang VU-NHI-UR. Hindi maintindihan kung bakit, kahit nasa loob siya ng gusali, ang kanyang kapa ay lumilipad pa rin. Nang hindi lumilingon, alam ni UR na may isang taong naghihintay sa likuran niya. Nagsalita siya, ang bansang Huasia na ito ay talagang dumanas ng napakaraming mapanirang digmaan. Hindi ko talaga alam kung gaano pa sila katagal makakatagal. Ang tulay kung saan siya nakatayo ay ang tanging bagay na gawa sa metal, ang espasyo sa itaas at ibaba ay tanawing gawa ng teknolohiya. Bigla, bumulong siya, may mga ipinagbabawal na lugar tulad ng Misty Great Mountain kung saan may umiiral na mutated tree. Para sa bansang ito, bagaman marami pang issue, maswerte pa rin sila. Narinig ang mga yapak ng taong may buhok na asul na papalapit sa kanya. Bahagyang sumulyap si UR at mahinang nagkwento, naaalala ko, ang unang tao na nag-breakthrough sa rank 3 ay si Hilinga ng Huasia, tama? Mahina itong sumagot, opo, Ginoo. Kasunod ay ang JBR Empire ng Night Empire, tapos ang Holy Son at Holy Maiden ng Divine Court, at ang bagong Pope ng Ten Nation Alliance sa pangkalahatan, si Little Linga, ang unang nagpaputok, ngunit sa kasalukuyan, marami ng rank 3 superhumans ang sangkatauhan. Biglang kumislap ng pula ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga pupil ay naging matulis na parang sa ahas gumuhit ng isang ngiti. Ang huli, sino pa ba kundi kayo, Ginoo? Ang pinakamalakas sa mga rank 3 superhumans ng sangkatauhan ay kayo. Tahimik na nakinig si UR sa papuri ng kanyang tauhan, walang bahid ng pagtanggi sa mga salita. Ngunit ilang sandali pa, nagsalita siya, ngunit gaano man kalakas ang mga tao, wala rin itong maitutulong. Sa pagharap sa isang mutated beast na kasing lakas ng mutated tree, para lang tayong buhangin. Hindi natin siya matatalo. Kung nais ng sangkatauhan na magpatuloy na mabuhay, kailangan nating baguhin ang kasalukuyang sitwasyon. Bumalik sa kasalukuyan, tinanong ni UR ang kanyang tauhan, batay sa impormasyong sinabi kanina, sa pagkakataong ito, ang mga pinuno ng mga bansa at mga henyo mula sa iba't ibang lugar ay magtitipon para talakayin ang hinaharap ng sangkatauhan, tama? Opo, sagot ng tauhang may asul na buhok. Bigla itong nagpaisip ng malalim sa boss. Hindi malaman kung ano ang iniisip niya nang bigla niyang ibulong ang dalawang salita, mutated tree, at tumingin pababa sa hardin sa ilalim ng tulay kung saan sila nakatayo. Sa huli, ang mutated tree ay nananatiling isang espada na may dalawang talam para sa sangkatauhan. Natatakot ang mga tao sa pag-iral ng mutated tree, ngunit hinahangad din nilang makuha ang kanyang nakakatakot na lakas. Kaya paanong maiiwasan ang palihim na paggamit ng teknolohiya para gayahin ang willow tree kasama ang kanyang misty forest? Ipagpalagay na, sa pamamagitan ng isang himala na pinagpala ng langit, makuha ang lakas ng mutated tree na ito, matatakot pa ba ang sangkatauhan sa anumang pagsalakay? Paglipat ng eksena, ang Viet City ng Huasia Federation ay mukhang mapayapa sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga nagsisiksikang gusali ay umaabot sa kalangitan, ngunit malayo pa bago maabot ang pinakamababang ulap. Si Linga ay nakatayo sa rooftop ng isa sa mga gusali, binabasa ang nilalaman ng isang papel, tapos ay biglang ngumiti. Ang kamay ng Free Federation, talagang umaabot ng malayo, ano? Pagkasabi noon, marahan niyang binitawan ng papel para lumipad ito palayo, habang ang ibabang bahagi nito ay nagsisimula ng masunog. Ang ilang balita tungkol sa pulong na ito at iba pa para gumawa ng malalaking bagay ay hindi nakaabala kay Linga. Ngunit salamat sa balitang ito, gamaan ng husto ang ekspresyon sa kanyang mukha. Oras na para makipagkita kay Master. Sa tuwing may binabalak na malaking bagay ang sangkatauhan, palaging nauuna si Linga ng isang hakbang para tumakbo at ipaalam muna sa willow tree. Gayunpaman, kung babalik siya ngayon, hindi niya makikita ang Master.
Dinala niya ang kanyang itlog, Heavenly Eye, sarili, at nagpunta sa isang napakalayong lugar kung saan walang usok at alikabok ng syudad. Partikular, 30,000 milya sa ilalim ng dagat. Pagbaba pa lang doon, makikita na ang isang pangit na isda na nakabuka ang bibig, naputulan din ang ulo, isang soang palad. Hindi lang nag-iisa ang piranha na ito. Ang mga alagad ng Sea Beast King at ang mga tauhan ng Mermaid Queen ay nagsasalitan din sa pag-atake sa isa't isa, walang gustong magpatalo. Ang ilalim ng dagat ay nag-ulo, at ang labanan ay kara-rating pa lang sa kasukdulan. Sakto ang pagbalik ng tagapagsalaysay, para mapanood ninyo. Ang mga tauhan ay naglalaban, nag-iiwan ng espasyo para sa mga pinuno ng dalawang hukbo, ang kakaibang anyo ng Willow Tree at ang mainit na mermaid na naglalaban. Ang dulo ng trident ni Ayersha ay nagliwanag ng maningning, at si Yuziyu ay handa na rin ang kanyang mga ugat. Iwinasiwas niya ang mga ito, sunod-sunod na pinakawalan ang mga matutulis na hiwa. Ang willow leaf flying daggers ay humiwa sa tubig dagat at sumugod, ngunit naharangan ng kalasag ng mermaid at nawala ng walang bakas. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ulit ang dating kalasag, ngunit hindi niya binigyan ng pagkakataon si Yuziyu na makalapit at umatake. Pagkatapos ng willow leaf flying daggers, agad na inalis ni Ayersha ang kalasag, yumuko, ibinuka ang bibig, at sumigaw, nagpakawala ng isang sonic wave attack pabalik kay Yuziyu. Mukha lang itong tunog, ngunit nang tumama ito sa willow tree, kusa itong nahati sa hindi mabilang na maliliit na karayom na tumusok sa kanya. Ang laki at densidad nito ay nagpilit kay Yuziyu na umikot at umiwas ng paulit-ulit. Ang matamaan ay hindi tiyak na kamatayan, ngunit ang malubhang masugatan ay siguradong posible. Mabilis na napansin ng Willow Tree na ang bilis ng sonic wave na ito ay tumataas ng malaki. Ang antas na ito ay tiyak na lumagpas na sa rank 3. Posible kayang sa ilalim ng dagat, ang kakayahan ng Sea King ay dumodoble? Malinaw na hindi pa ito ang huling alas ni Ayersha. Umungol siya na parang nababaliw, at totoo ngang nababaliw siya. Ang kanyang buhok na kulay kahel na tipikal ng sirena dahil sa epekto ng pagiging halimaw ay naging puting-puti na parang sa mangkukulam. Ang kanyang balat ay naging maitim na kayumanggi, tinubuan ng mga kaliskis at palikpik mula sa balikat pababa. Isang dambuhalang daloy ng Ling Power mula kay Ayersha ang bumuo ng isang halijing matingkad na pula. Ang kanyang presensya ay lubos na naiiba kumpara noong nagsisimula pa lang ang laban. Ang mga nag-mutate na palikpik na tumubo sa katawan ng sirena ay nagpabilis ng husto sa kanyang pagsugod kay Yuziyu. Isang pagkampay lang ng buntot ay nakalapit na siya ng husto. Yumuko si Yuziyu para iwasan ang dalawang braso niyang gustong dumakma sa kanya. Ngunit sa totoo lang, hindi iyon ang pakay. Kailangan lang ni Ayersha na may dikit ang kanyang dalawang palad sa katawan ng Willow Tree at tapos na ang trabaho. Mula sa dulo ng kanyang mga daliring pula dahil sa Ling Power, tumubo sa katawan ng Willow Tree ang hindi mabilang na mga bukol na iba't ibang laki, na may butas sa gitna. Lumaki ang mga ito na parang mga tumutubong barnacles, mga parasitikong kabibe, na gumagapang sa katawan ni Yuziyu, kumakapit sa kanyang katawan at mga sanga. Ito ay parang isang nakamamatay na atake para sa mga may trypophobia. Bukod sa nakakadiring itsura, biglang napagtanto ng Willow Tree na ang mga barnacle na ito ay walang tigil na humihigop ng kanyang Ling Power kaya mabilis silang lumalaki. Ang pakiramdam na nauubos ang lakas sa kanyang katawan ay nagpagulat sa kanya. Ang ganitong klaseng skill, kapag tumama sa mga baguhan, tiyak na mamamatay sa loob ng 5 segundo. Nang makitang malapit ng masakop ng mga barnacle ang Willow Tree, sumigaw si Ayersha para ipaalam sa kanya bago siya mamatay, habang mas marami kang Ling Power, mas mabilis silang lalaki. Hanggang sa maubos nila ang lahat ng iyong Ling Power, babalutin nila ang iyong buong katawan. Pagkasabi noon, hindi na kailangang magdagdag pa ni Ayersha ng salita dahil nabalot na ng mga barnacle ang kalaban. Tiyak na patay na ito. Nasiyahang tiningnan niya ang kanyang skill na tumakip ng buo sa kakaibang nilalang, walang kahit isang siwang. Ngunit bigla, isang kalmadong boses ang narinig mula roon, sayang lang ang talento mo kung mananatili ka sa karagatan. Sumama ka sa akin sa kalupaan.
Natigilan siya, kumunat ang noo, hindi makapaniwala. Naghahalusinate ba ako? Malinaw na nabalot na ng mga barnacle ang buong mutated tree, saan pa siya kukuha ng lakas para makipag-usap sa akin? Isang thunder control na atake ang bumagsak, halos maputol ang ulo ni Ayersha, patunay na buhay pa si Yuziyu. Napasigaw siya sa sakit. Sa harap ng kanyang mga mata, nakita niya ang dose-dosenang katulad na sinag na lumalabas mula sa mga nakakapit na barnacle. Gamit lang ang ilang suntok mula sa mga ugat, matagumpay na nakabalik si Yuziyu sa laban. At ang mga parasitikong iyon na humihigop ng Ling Power ay nadodge na. Mabilis na sumugod ang mga ugat para yakapin si Ayersha na nahimatay dahil sa sobrang tama ng thunder control skill. Ang ilang bahagi ng kanyang katawan na nasunog o nag-aapoy ay pinatay ng mga ugat. Kung hindi mabilis, baka magkaroon pa ng inihaw na isda mamaya. Tahimik niyang binuksan ang Heavenly Eye sa gitna ng kanyang dibdib. Ginamit ang Berdeng Tomo para buksan ang Vitality Space. Ang Berdeng Tomo ay damayla sa gitnang bahagi ng Heavenly Eye, marahang itinulak palabas ang Vitality Space na may hindi mabilang na Berdeng alikabok sa loob. Ayaw nang mag-aksaya pa ng oras ni Yuziyu. Tiningnan niya ito nang may utos sa malalim na boses, "Bilasan mo. Sumama ka sa akin." Kapag pumasok siya sa Vitality Space na ito, gagaling ng lubusan si Ayersha, sa kondisyong magiging tauhan siya. Sa isang taong matigas ang ulo na tulad niya, tatanggapin kaya niya ito? Ang espasyo rito ay kakaiba. Tila malinaw pa rin ang pagkakaiba sa pagitan ng lupa at langit. Ngunit sa di pangkaraniwang patag na lupa, wala ni isang anino ng puno o damo. Gayunpaman, ang kulay berde ay bumabalot sa lahat ng dako, umaabot hanggang sa abot tanaw na malawak sa harapan. Ito ay maaaring ang Vitality Space lamang ni Yuziyu. Si Ayersha, na